Alright guys, andito nga pala ako ngayon sa Abu Dhabi. Bali, ang trabaho ko rito ay isang security guard. Doon nga pala sa mga nagbabalak na mag-apply, mag-apply bilang security guard abroad. Bibigyan ko kayo ng mga tips. Bibigyan ko kayo ng mga idea ayon sa aking karanasan, ayon sa mga napagdaanan ko, para naman magkaroon din kayo ng konting idea kung paano ba ang pag-apply abroad bilang isang security guard. Sa atin, sa Pilipinas, bali kung mag-apply ka abroad, bali yung pinaka-requirements nila, kailangan at least meron kang experience na 2 years experience na security guard dyan sa atin sa Pilipinas. Requirements nila yon. Tapos hihingi nila sa iyo yung company name mo at saka employment certificate, ganon. Maliban doon, kailangan mo rin siyempre ng passport. Kailangan lakarin mo yung passport, lakarin mo yung mga school records. Kailangan yun Kung high school graduate ka, lakarin mo yung Form 137 mo. At dapat ipaano mo rin yun, red ribbon yun. Dahil dito sa Abu Dhabi, kailangan yun naka-red ribbon. Authenticated siya. Bali, kukunin mo yun sa branch ng nyo. Halimbawa, saan ka graduate, dun sa pinaka-main na kung saan yung DepEd, dun sa pinaka-main, kukuhain mo yun dun. I-ano mo yun dun, lalakarin mo, tapos i-apply mo yun doon, sabihin mo na kailangan mong ipa-red ribbon. So, sila na mismo ang magpapadala doon sa DFA, yung documents mo, school records mo. Tapos doon mo na yun kukuliktahin sa DFA. Lalabas noon, naka-red ribbon na. Papakita ko dyan sa screen yung red ribbon para may idea ko kung ano yung red ribbon. So, ayun guys, mga 5-9, kung nais nyo talaga mag-apply abroad, kailangan tibayan nyo yung mga sarili nyo, tibayan nyo yung loob nyo. Dahil hindi biro ang mag-abroad. Sakripisyo. Unang-una, lalayo ka sa pamilya mo para lang kumita ng pera, pang suporta sa pamilya. So, ganun talaga Pero kung ikukumpara naman yung yung sahod dyan sa Pilipinas saka dito, medyo okay naman dito. Kahit pa paano. So, ayun. Sa amin nun, siyempre mag-apply ka dyan, bali yung company dito, magpapadala sila ng representative dyan sa Pilipinas, kukuha sila ng isang agency dyan, travel agency, bali doon sila, kukuha sila doon, tapos yung travel agency, mag-ano ngayon yun, magpapaskin yun na, maglalagay yun sa ads na, hiring sila ng security guard. Halimbawa sa Qatar, o sa Abu Dhabi, o sa Dubai. Ako dito ako sa Abu Dhabi. So, ganun. So, pag minarinig kayong ganun, magpasa kayo ng application nyo para ma-interview kayo. May date naman yan na binibigay kung kailan yung interview. Sa interview, wala namang iba pang hahanapin, kundi lang. Yun nga, kailangan meron kang at least 2 years na experience. Tapos yung lisensya mo, titingnan din yun minsan titingnan nyo na mag-i-interview. Mag-i-interview dito, galing mismo sa agency dito, kung anong security agency dito ang magpapa-interview sa Pilipinas. Yun. Representative nila rito, papapuntahin dyan sa Pilipinas. Tapos yung i-travel agency naman, yun ang mag-gather ngayon ng mga applicants dyan. Wala pang wala pang mga fees yun na hihingin sa inyo. Wala, kundi interview lang talaga. Kami noon, bali, interview kami, nasa 100 yata kami noon, mahigit 100. Kala ko nga, hindi ako makapasa dahil ang late ko 5'6" lang ako Yung mga kasamahan ko, matatangkad Malaking mama Pero ako naman noon, okay naman dahil habang nagpa-interview ako noon, may trabaho din naman ako, bali, security guard din ako, pero sa SM, ako, civilian guard ako. Matagal din ako doon, siguro more or less, mga 10 years din. Bali, yung basic salary dito, pumunta ako 2009,
Yung bigay na basic salary is 2,000, 2,000 dirhams yun. Kung i-convert mo sa piso yun, times 13 mo lang. Times 13 ang dirham, ang dirhams sa piso eh. So i-convert mo yung basic lang yun, bali 9 hours yun. So ang trabaho dito is 12 hours, so meron kang overtime. So 1 month kung walang day off, tuloy-tuloy yun. Kung may day off naman, sumasahod ng 2,700. Pag walang day off, tumasahod ng 3,400, ganun. So, ayun. Halimbawa, kung matanggap ka sa makapasa ka sa interview, ayun, doon na magsisimulang kukontakin ka ng, pagkatapos ng interview, kung mapili ka, makapasa ka, kukontakin ka ngayon ng agency, sabihin sa'yo na magpasa ka ng photocopy ng passport mo, kung ano pang mga documents, school records, gano'n. Tapos, magpapamedical ka. Ayun. Tapos, pag na-provide mo lahat yon, bali, pag malapit ang dumating yung, kasi habang inaano yan, kasi pagka napili ka, tinawag ka, sabihan ka na, na magbigay ka ng mga documents mo. Ibig sabihin nun, under process na yung visa mo dito. Pinaprocess na yung visa mo dito. Saglit lang yan, siguro matagal na mga 2 linggo niyan o 3 weeks darating yung visa. So, pagka ganyan, tapos pagka medyo mahiling ng agency na paparating na yung visa, sasabihin ka ngayon ay handa mo na yung placement fee. Sa amin nun, medyo konti pala yung placement fee nun eh. Hindi pa ganun kalaki. Ngayon, malaki na daw ngayon eh. Umaabot na yata, dinig ko sa mga bagong dating dito ng mga kabayan eh, umaabot na lang 80,000. 80,000. So, ang laki. Sa akin nun, yung placement ko lang eh, nasa 25,000 lang eh, 2000, way back 2009. So, maganda pa ang laban na nun, pero ngayon, medyo medyo mataas na yung singil ng mga agency. Ewan ko lang ngayon, this year, kung papaano. Pero sa ngayon kasi wala pa naman. Ayun. So, sa madaling sabi, pagka na-provide mo lahat yon, pati yung placement fee, pagdating ng visa, bibigyan ka ng photocopy ng visa. Tapos, yun, lipad kayo. Kung kailan yung may plane ticket, libre din yun. Libre yung visa, libre yung plane ticket, wala kayong babayaran nun. Pipirma na kayo ng kontrata niyan doon sa agency na magpapadala sa inyo dito. Tapos pagdating dito sa airport, halimbawa kung saan kayo, Dubai o Abu Dhabi, susunduin kayo ng susunduin tayo ng taga-agency, magpapadala sila ng driver doon, tapos susunduin kayo niyan. Antay lang kayo doon, tapos darating sila doon, tatawagin kayo. Kaya nangyari sa amin eh. Tapos dadalhin kayo ng accommodation. Yun. Pagdating dito halimbawa sa akin sa Abu Dhabi, pagdating ng Abu Dhabi, ang nangyari, pahinga muna. Siguro pahinga muna kami ng 1 araw, 2 araw, more or less 3 days siguro. Tapos pinamedical agad kami. Pinamedical kami. Tapos, yun. Sabihan kami na maghanda na. Kasi pagdating kasi dito, hindi ka agad basta-basta makapagtrabaho eh. Kailangan pa nating, kailangan mo pang mag-training, bali 5 days yun. Libre yun. 5 days yun na training, provided ng company yun. Ang magti-training naman taga-government dito. Para naman sa yun, para makakuha ng license. Security license. So, kailangan ipasa mo yun, yung 5 days na training na yun. Tapos, sa panghuling araw ng training, merong exam. Yung training, yung dito, nagpapatraining dito, National Security Institute, yung NSI kung tawagin. So, sila ang schooling yun, parang schooling. Malalaman mo lahat doon, kung ano yung mga do's and don'ts dito, tapos paano paggawa ng report, kung ano yung mga dapat gawin. Kasi dito, maraming mga, dito kasi dito sa lugar, sa Abu Dhabi, maraming rito na hindi natin pwedeng gawin dito. Yung nagagawa natin dyan sa Pilipinas, kagaya ng hindi ka pwedeng, pag may nakaaway ka, hindi mo pwedeng itulak, hindi mo pwedeng murahin. Tapos,
Pag hihulihin mo naman, lalo na pagka-babae, hindi mo pwedeng hawakan. Pag may huhulihin ka na babae, yun, ituturo lahat yun doon sa National Security Institute. Yun, tuturo lahat yun doon kung anong mga dapat gawin, kung anong bawal, ganitong mga senaryo, kung anong may schooling siya. Tapos, in the end of the day, kailangan may exam yun, ipapasa mo yung exam. Tapos, pagkatapos mo, may pasa mo yung exam ng NSI, sa National Security Institute, pag ipasa mo yun, meron ka pa uling isa pang exam sa police naman. Police naman yung magbibigay ng examination. Pero lahat naman ng exam doon din mismo kukunin sa mga pinag-aralan mo. Pinag-aralan doon sa NSI, sa National Security Institute, sa schooling, kung saan ka doon din na lahat kukunin yun. By common sense lang. Yung iba minsan wala doon, pero common sense lang. Tayo, kasi ano naman tayo na, may experience naman tayong security, hindi na tayo mahihirapang sagutan yung mga tanong na yun. Simpleng-simple lang, kayang-kaya. Ngayon, itong bagong patakaran nila, bali nagdagdag sila ng physical fitness. Kailangan maipasa mo rin yung physical fitness na yun. Kunti lang, simple lang naman. 6 minutes lang, 7 minutes lang natatakbo, may tatalon ka, parang may mga lang, tatakbo, tatalon, aakyat ka ng hagdanan, ganon, may bubuhatin. Simple lang naman. Kayang-kaya. So, yun nga. So, pag naipasa mo yon lahat, pati exam sa police, PSBD ang tawag nun eh. So, malaman mo naman agad pagkatapos ng exam kasi computer ang gagamitin eh. Pagtapos mo sagutan lahat yung pag-click mo ng okay, makita mo agad kung failed or pass ka. So, andun yun. So, pag naipasa mo lahat yun, antayin mo na lang, bibigyan ka ng lisensya. Yung security license, tapos mag-duty ka na, start ka ng duty. So habang nag-training, may problema kasi provided naman, bibigyan naman ng, kasi pag mga bagong dating talaga, provided ng company yung accommodation, tapos pagkain, tapos bibigyan kayo ng konting pera na allowance, panggastos kumbaga, habang nag-training. Kasi pag dito, wala naman tayong pera eh. So, yun. Required yun, talagang yun, required sa mga company dito yun na mag-provide ng ganyan. Accommodation, libre accommodation. Pagkain, hindi libre, sa umpisa lang. Pero yung ibibigay na na allowance, bali ikakaltas din sa sahod yun pagka nag-umpisa na, nag-start na kayo ng duty nyo. Yung nga pala, yung age limit nila ngayon, yung lalaki, yung height naman, walang problema sa height eh. At least 5'6 ka, kung lalaki ka 5'6 ka pataas, at least 5'6 pataas. Tapos yung babae naman, kahit yata 5'2 pwede eh. Tapos yung age limit naman, para sa lalaki ngayon, ang nila ng company, ang naglabas na ng bagong memo, 50 years old yata. Yun sa mga datihan na, pero sa mga bagong apply, sa mga parating pa lang, parang dinig ko 40 years old eh. Yun ang pinaka age limit nila, 40 years old. So, dun sa mga nagbabalak na pumunta dito, na above 40 na, wag na lang kasi masasayang lang yung pagod tsaka gastos nyo. Pero naman sa sahod, okay naman yung sahod. Okay naman. Sabi ko na malaking tulong din sa pamilya. So, kung sino dyan ang may mga katanungan, comments lang kayo. Kung meron kayong gustong isuggest na gumawa ako ng video na naisip nyo kung anong topic, comments nyo lang sa baba. At yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. At ito para sa ating mga 5'9" to. Sa mga lady guard, ang masasabi ko lang, okay dito, walang problema sa mga lady guard. Maganda mga pwesto rito ng mga lady guards, magaan ang trabaho. Hanggang dito na lang muna tayo, kasi medyo mahaba na itong usapan natin. Kung meron kayong katanungan, mag-comments lang kayo at sasagutin ko. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na kayo. Suportahan nyo yung channel ko para naman
ma-inspired naman tayong gumawa pa ng mga ganitong mga videos. Okay, mga 5'9".